Ibig sabihin, kapatid ko kay Kristo, lumakad tayo sa pamantayan ng Panginoon. Halimbawa, kapatid ko, mayroong dalawang magkaibigan, no? Yung dalawang kaibigan, laging nagsisimba. At pagkatapos magsimba, nag-a-attend siya ng mga patungkol sa charismatic. Ito naman, si Balot at saka si Penoy, no? Pinangalan ko na sa kay Balot at Penoy. At least, yun, wala naman sigurong pangalan ditong Balot. At wala naman sigurong pangalan ditong Penoy. No? Yung Balot ng Penoy nito, kapatid ko kay Kristo, pareho silang nagsisimba. Sa mga tuwing, pareho silang Kristiyano. Si Penoy, simba lang pag linggo. Tuwing linggo nagsisimba siya, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, parang hindi siya nagsimba. Kasi mura dito, reklamo dito, ang daming mga bagay nakikita ng mga pinag-usapan na hindi magaganda. Hindi ba? Duda dito, duda doon, sa kanyang kapwa. Kapag may nakikita, nagbubulong-bunga, nagbubulong-bulungan, ang ganyang iniisip, siya yung pinag-uusapan. No, nag-overthinking siya, kapatid ko kay Kristo. Kaya, kadalasan, naninira din siya ng kanyang kapwa. Kasi, isip niya, ako kayo nag-uusapan ng mga yan. O bakit nagbubulong-bulungan yan. Di ba? Lumisan, hindi nang gano'n ang kanyang ugali. Napakadamot pa niya. Wala siyang pagmamahal. Kaya, pero nagsisimba naman siya every Sunday. Walang paltos yun. Simba siya ng simba kasama si Balot. Yan yung mga kapatid ko kay Kristo, si Balot, ay masasabi natin, araw-araw may oras kay Lord. Ibig sabihin may oras kay Lord. May pagkakataon sa araw-araw, hindi nawawala sa kanya yung mga panalangin. Kahit na siya nasa trabaho, nandoon pa rin ang kanyang pagtawag sa Panginoon at laging nananalangin. Tapat siya sa kanyang trabaho at matalang. Kapag may problema yung katrabaho niya, ay ipinipray over pa niya, ipinapanalangin pa niya, o pinagdasal pa niya, at tinutulungan pa niya yung taong may problema. Hindi niya hindi kinakailangan sabihan siya. Meron siyang initiative. Kasi nasa puso niya ang mga bagay ng ganong klaseng gampangin na gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Kasi iniisip niya, ito'y isang bahagi ng aking paglilingkod sa Diyos na kinakailangan maparangalan, makilala ang Diyos kahit sa ganitong klaseng bagay. Sa mga pagpapayo, pagtulong, at least sa mga bagay na kabutihan ng aking nagagawa, hindi naman yung kabutihan ko ang aking ipinamamalita, kundi ito'y ibinabalik ko sa Diyos. Lahat ng yan ng aking ginagawa dahil sa kabutihan ng Diyos ng aking pinaglilingkuran. Kaya namin ginagawa yan. Kaya, ano nakikita natin kay Pedro at ano nakikita natin kapatid kay Juan, kay Balot at Penoy? Tuloy ako. Si Pedro ko dati, tinanggal ko lang. Kay Balot at saka kay Penoy. Sa dalawang pangungusap dito, nakikita natin yung salitang excellence, faith, at saka salitang mediocrity, faith. Yung maligamgam kapatid ko kay Kristo. So, nakikita natin, yung mediocrity of faith ay walang ilaw at walang effect ito. No? Kahit nakinig siya ng Word of God, yeah. Parang wala lang sa kanya kapatid ko, kahit tinatama na siya, parang wala sa kanya yun eh. Hindi ba? Hindi tumatalab sa kanya. Basta ako, makina ko ng gawain, nakita ng Diyos yan. Basta ako, nagsisimba ko, alam ng Diyos yan. Hindi ba? Sabi nga natin, hindi kinakailangan kapatid ko kay Kristo, ay yung makita ka lang. Kinakailangan makita sa iyong resulta, itong ginagawa mong paniniwala. Tingnan mo, meron sinabi ang Panginoon kapatid ko sa Panginoon Hindi ba? Yung sa Mateo, doon sa Mateo chapter 25, verse 26. Ano sabi doon ng Panginoon? Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. No? Sinabihan niya masama at tamad na lingkod. Sino ito? Itong si Penoy. Bakit? Kasi itong si Penoy ay talagang tamad. Walang pusa, walang initiative. No? Ayaw ng kapatid ko kay Kristo sumunod sa mga bagay ng pamantayan, ng pananampalataya at ng kabutihan. Kaya alipin siya ng kasamaan at ng katamaran kahit na siya'y umaatin sa gawain o sa pagsisimba.
Ay yung excellent faith na mga kapatid ko kay Kristo, itong si Balot, di ba? Ay maliwanag sa kanyang paglilingkod, ay talagang nagsisikap niya gawin ang lahat ng mga bagay. Yun ang kanyang ikinatutuwa. Doon siya nagdadala. Kahit nadagasusan pa siya. Pero okay lang sa kanya yun eh. Kasi gusto niya yung ginagawa niya eh. Masaya siya sa kanyang naiintindihan pananampalatayang paglilingkod. Eh kapag ganon, ano commendation ni Lord yan? Diba? Ano magiging commendation ni Lord yan ng ating Master? Of course, magaling at tapat at mabuti kong alipin. Yan ang commendation ng Panginoon eh. Kasi sabi nga sa Matthew 25, chapter 25, verse 23, anong sabi rin ng Panginoon? Ayan, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalay kita sa isang malaking halaga. So nakikita natin, kapag naging maganda, tapat ka sa isang bagay na iyong naiintindihan sa iyong pananampalataya, kapatid, lahat ng mga bagay na sakripisyo mo, may sukli yan. Meron reward din sa Panginoon. Eh katulad ng commendation dito ng isang master, sabi niya, halika, makisalo ka sa aking kagalakan. Halika, makisalo, samahan mo ko sa aking kasiyahan. Hindi ba? Ang Diyos mismo ay nagsasabi sa iyo, samahan mo ko. Bakit gusto ka makasama ng Diyos? Kasi ginagawa mo ang mga bagay na kanyang nais. Yan tanong. Kapatid, sa buhay natin ngayon, sino ang mas kamukha natin ngayon? Si Balot o si Penoy? Diba? Sa palagay natin ngayon, sino kaya kamukha natin? Si Balot at si Penoy. Amen? Gusto mo malaman? Sabihin mo sa katabi, kamusta ka na? Kamusta ka na? Diba? So, gano'n lang, wala kang ibang susunod. Baka sabihin ko ba si Balot? Okay. Diba? So, tingnan natin ang kapatid ko kay Kristo. No? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Ito isang bagay na dapat din natin maintindihan. Nagsisikap tayo, nananampalataya tayo, tinawag tayo ng Panginoon, kahit na tayo makasalanan, kahit marami tayong kapalbakan, kahit marami tayong kapatid na ginawang hindi maganda, hindi tinignan ng Panginoon. Kasi ang plano ng Diyos, may pamamaraan naman siya. Para ang taong ito na walang kabuluhan ng kanyang buhay, walang kakwenta-kwenta ang kanyang ginagawa, bibigyan ko ng kabuluhan ang kanyang pamumuhay. Kaya anong sabi ng kapatid ko kay Kristo? Kaya nakikita natin na tayo ay tinawag ng Panginoon upang palaguin, no? Palaguin natin yung pananampalataya na meron tayo. Sabi roon ni Saint Paul kay Timoteo, sa binasa natin kanina, ano sabi roon kanina sa verse 14? Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo. Nang ibig sabihin, kapag hindi mo pinabayaan yung kaloob na ibinigay sa iyo, yung kaloob na ibinigay sa iyo, ito yung pamamaraan mo para mapaglingkuran mo ang Diyos. Ang isang naglilingkod ng Panginoon ay dapat tagapanguna o tinatawag na leader. Ang ibig sabihin ng leader o tagapanguna, hindi mo sinasayang ang mga pagkakataon na patungkol sa pamumuhay ng kaliwanagan, dapat pamunahan mo lagi ang kabutihan. Pamunahan mo palagi ang kumilos. Hindi mo kinakailangan na utusan ka. Kung ito'y tinitibok ng puso mo, gawin mo ito ng kahit sikreto. Gawin mo ito na kahit mo nakakaalam. Gawin mo ito na kahit hindi nakikita ng iba. Ang kailangan ng Panginoon, pamunahan mo ang isang bagay para mahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pangunguna. Kung walang mangungunang gumawa ng mga bagay na ito, kailan pa darating, kapatid, ang liwanag na dapat na ito'y sumisibol na? Hindi ba? Ano? Maghihintayan ba? Magtuturuan ba? Ikaw na lang. Hindi, wala akong time dyan eh. Hindi, lalo na ako, wala akong time dyan. Eh pag gano'n kapatid ko kay Kristo, paano na lang yung liwanag na dapat sumisibol na ito? Hindi. Kaya, sabi nga ni St. Paul, huwag mong pabayaan ang kaloob na meron ka. Hindi kailangan ito'y makita ng ibang tao. Hindi na kinakailangan ito papurihan ka. Hindi kinakailangan ito kung ano pa.
Ang kailangan, matupad mo ang tungkulin mo bilang isang taong pinagkalooban at pinigyan ng pagkakataon na magpaglingkuran si Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya kapatid, binigyan tayo ng kaloob. Ibig sabihin ng kaloob na yan ang nagsisilbing liwanag natin. Kasi yung kaloob na yan diyan mo na bibigyan ng kapurihan ng Diyos. Diyan mo na bibigyan ng kadakilaan ng Panginoon kung anong kaloob yan. Katulad ko, preaching. Katulad ng iba, music. Iba, singer or singer. Diba? At hindi na naman yung talent ang kaloob Yung compassionate, di ba yung compassion, kaloob din yan Yung magiging mahabagin ka. Aba, di lahat ng tao mahabagin. Hindi. Amen. Hindi lahat ng tao mahabagin. Amen. Di ba? Pero di tao mahabagin kahit sa isang maliit na bagay, ang bilis niyang mahabag. Yung isa naluloko na nga lang dahil sa sobrang kahabagan. Pero okay lang naman yun dahil hindi naman siya naloko Amen. Kung niloko man siya, hindi niya problema yun. Problema yun na naloko. Kasi siya'y gumagawa lang ng tama. At tungkulin ng isang tao na kay Kristo ay laging sumibol ang kaliwanagan ng katotohanan at tamang pamuhay. Amen ba? At yan isang bagay, at yan ang patunay na pinili ka na isang tagapangunan ng Diyos. Kasi meron kang nararamdaman. Meron kang nararamdaman sa puso mong pagmamahal. Meron kang nararamdaman sa puso mong kahabagan. Meron kang nararamdaman kapatid ko kay Kristo na tinatawag na turuan siya, akayin siya sa kaliwanagan. Yan kinakailangan ang maging isang leader. O tayo lahat ay maging isang tagapanguna. Kapag sinasabing tagapanguna, hindi tagapuna. Iba yung tagapuna sa tagapanguna. Yung tagapuna, yan yung taong laging naninilit. No? Laging humahanap kang mali. Na mga tinatawag fault find, di ba yung mga fault finders na isang tao, wala kang ginawang tama sa kanila mali, di ba? So, ito isang bagay kapatid na hindi maganda. So, anyway, ang gusto namin ng Panginoon, ayaw niya tayo maging isang, ayaw ng Panginoon tayo maging stagnant Christian. Ang gusto ng Panginoon maging epektibo ka. Pero paano ka magiging epektibo kung ikaw mismo kapatid, ay sinusunod mo yung gusto mo? Yung problema Hindi ba? Ginawa isang taong reklamador? Di ba? Yung isang taong tagapuna, kapag isang taong tagapuna, reklamador, lahat nagkaisa na, pero sa kan, ay, okay yan, hindi maganda yun. Puna ng puna, hindi ba? Hindi maganda yan. Ay, ayoko niya, pangit yan. Pangit yan. Ay, hindi ko type yan. Hindi yan. Ay, ako, hindi maganda yan. Kahit ano pang mahal niyan, hindi, ayoko niya. Hindi ba? Eh, ang dapat ng gusto niya, dapat ang gusto niya, yung gusto niya pala. Ang masunod. Hindi ba? Hindi gano'n yung isang taong gusto maging isang leader sa Christian. Kapag gusto maging isang tagapanguna ng kabutihan ng Panginoon, matuto tayong makiangkop, matuto tayong makisama, matuto tayong makihalubilo sa isang pagkakaisa na kinakailangan kapatid ko kay Kristo ay tungo ito sa kayusan at kagandahan ng ating pagiging samahan.